Our gracious Father in heaven, when we were in darkness and when we were troubled sinner, you had compassion on us and you sent your only begotten Son, Jesus Christ, to be saved us. Aming Diyos na mahabagi na Ama na sa langit, maraming salamat po sa kaligtasan na binigay sa amin. Kami po ay nasa kadiliman at nasa miserabling kasalanan. Ngunit kayo po ay nahabag sa amin at ibinigay po ninyong kaisa-isang iyong anak na si Jesucristo upang kami po ay iligtas. O Lord, we know, by the precious blood of Jesus Christ, we have been saved, we have been sanctified, and we have become your children of God. At nalaman po namin sa pamagitan po ng mahalagang dugo ng Panginoon Kristo, kayo po ay nahabag sa amin at naawa, kaya nagkaroon po kami ng kaligtasan sa pamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus. So because of you, we are able to go to heaven, and so please help us not to focus on these earthly things, but worldly things, but always in heavenly things. Kaya bagamat kami po ay naligtas na, kaya pakiusap po, tulungan po kami na magkaroon ng pagnanais na huwag magtuon sa sanlibutan, kundi magtuon lamang po sa iyong kaharian sa langit. We are here today so that we can listen to your word. So please help us to understand your will and your message today. Kaya ngayong umaga po ay narito po kami upang pakinggan ng salita. Kaya pakiusap po, tulungan po kami na maunawaan po namin kung ano po ang kalooban ninyo sa aming buhay at sundin po ang iyong kalooban. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, although we don't know the reason why, but you know well, so please guide them and help them from any difficulties so that they are able to join the Sunday service next time. Panginoon, may mga brothers and sisters po na hindi po makakadalong ngayong umaga. Alam po namin, hindi po namin alam kung ano po ang kanilang eksaktong dahilan. Ngunit kayo po ang nakakalam, kaya pakiusap po, tulungan niyo po sila at hindi magkaroon ng dahilan at tuksohin ni Satanas. In the name of Jesus Christ, we pray. Idinadalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today we are going to think about the blessing from the Lord God. That's why today's topic is, subject is, instead of seeking blessing, be a blessing. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin, yung patungkol po sa mga biyaya po, yung pagpapala po. Kaya yung topic po ngayon ay yung sa halip na hanapin natin ng biyaya, hayaan natin na dumating yung biyaya sa atin. This time we are supposed to study Matthew chapter 5 today. That's why we are going to study Matthew chapter 5. Ngayon po, nakatakda din po ang pag-aaralan po natin sa Matthew chapter 5. Kaya pag-aaralan po natin yung sa Matthew chapter 5. So today we are going to think about the blessing come from the Lord God through the Matthew chapter 5. Kaya pag-aaralan po natin, pag-isipan po natin yung patungkol po sa biyaya na sinasabi dito sa Matthew chapter 5. Actually, Matthew chapter 5 is very long sentence. That's why I will divide it two. That's why first part we will study half part. Kaya dito po sa Matthew chapter 5 ay mahaba po itong mga pangungusap. Kaya hahatiin ko po sa dalawang parte. So Matthew chapter 5 verse 1. Let's go. Tingnan po natin sa Matthew chapter 5. Verse 1 hanggang 12. Mateo po, chapter 1 hanggang 12. Okay, all brothers and sisters. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahapi sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga nahabagin sapagkat sila ay kakahabagan. Mapapalad ang mga malilinis sa puso sapagkat makita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang karya ng langit.
Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at magsasabihan ng sari-sari kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So this is what we know as Jesus' the sermon on the mountain. Nalalaman po natin na ito po yung sermon doon sa bundok. So this time through Matthew chapter 5, Jesus explained a kind of blessing and taught how to receive them, a kind of blessing. Kaya nga dito po maunawaan po natin kung ano po yung 8 na iba't ibang biyaya na mula sa Panginoon at gaano kahirap para makuha. That's why nowadays many people, many Christians, they pursue to receive this blessing. Sa katunayan po, yung mga maraming Kristiyano po, ninanais po nila na makuha po itong biyaya na ito. So we want to receive more and more God's blessing, more and more. Tayo rin po, ninanais po natin na makuha pa na higit pa yung mga pagpapala. But today, topic is as follow: instead of seeking blessing, but we must pursue to become a blessed man. Kaya nga sa halip na sinasabi dito, sa halip na hanapin natin yung biyayan mula sa Panginoon, ay kinakailangan natin kunin kung paano maging mabiyayang tao. Yeah. Instead of seeking the blessing, we have to become blessed man. Kaya nga sa halip na hanapin natin yung biyaya, yung pagpapala, ay kinakailangan nating maging mapagpalang tao. Why? Bakit po? Because we already are blessed men God has given us. Sa katunayan po, tayo po ay naging mabiyayang tao na natanggap na po natin ito. Actually, in fact, God already are blessed man. In the beginning, Garden of Eden at the time. Sa katunayan po, yung tao po, sila po ay naging mabiyaya na po. Pinagpala na po sila doon po sa halaman ng Eden. That's why we already are blessed men. Kaya nga tayo po ay naging mabiyaya, mapalad na pong mga tao. According to the Bible, Genesis chapter 1, after bookmark here, Genesis chapter 1, verse 28. Kaya nga sinasabi po dito, lagyan po natin tanda dito sa Mateo chapter 5. Tingnan po natin sa Genesis po, chapter 1, verse 28. Actually, we no need ask to God to get blessing from the Lord God because we already received from the Lord God the God's blessing. Kaya sa katunayan po, hindi na po natin kailangan hingin sa Panginoon yung mga biyaya dahil natanggap na po natin yung mga biyaya na ito. Genesis chapter 1, verse 28, brothers and sisters, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo magkakaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na buhay, gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Likewise, before God asked to Adam and Eve, be fruitful, fruitful and multiply, instead of before God asked to them, God gave the blessed them. That's why God blessed them first. Kaya bago pa man hinginin na Eva at Adan na sila na yung mga pagpapala na punuin, magpakarami, ay ibinigay na po ng Panginoon sa kanila ito. In Garden of Eden at that time, although they received already the God's blessing, but although they received the God's blessing already, although they already became the blessed man, but because of their sin, their greed, they lost their blessing. Kaya nga bago pa man maibigay itong mga biyaya ng Panginoon, naibigay na po sa kanila ito, ngunit sa kanilang kasakiman, ay nawala po lahat ng ito. You understand? Naunawa niyo po ba? That's when God Adam, Ito po si Adan. when God gave the God's blessing, that time he became the blessed man. Noon- But because of their greed and sin, they lost God's blessing.
Bagamat ibinigay na po sa kanila kay Adan yung pagpapala, dahil po sa kanyang kasakiman at kasalanan, inalis po itong ganitong pagpapala sa kanya. After that, because of that reason, North at that time, all the mankind, they were killed by the flood. Kaya nga sa panahon po na ni Noe, lahat po ng sangkatauhan ay pinatay po dahil po sa kasalanan. And then next, who is he? Sumunod po, Who is sino he? po siya? Abraham. Si Abraham po. And the next stage, God called Abraham and God gave first God's blessing. Kaya ang sumunod po, tinawag po si Abraham at ibinigay po sa kanya yung pagpapala. Yeah, so let's go. Genesis chapter 12. Dito po sa Genesis chapter 12, Verse 2. sa verse 2, When God called Abraham, at that time, immediately God gave God's blessing to him. That's why he became the blessed man. kaya ano tinawag po si Abraham ng Panginoon, ibinigay po sa kanya yung pagpapala, kaya tinawag po siyang pinagpala na tao. Brothers, sisters, verse 2. Okay, let us read together. 3 to 1, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakilang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. I will bless you, and make your name great, and you shall be a blessing. You shall be a blessing. That's why he became the blessed man. Kaya nga sinasabi ito, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kitang dakilang ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Question. Why Abraham became a blessing? Pag-isipan po natin, bakit po ba pinagpala si Abraham? Why God made him the blessed man? Why? Bakit po ginawa ng Panginoon na siya ay pinagpala? The reason God wanted to save mankind through Abraham. Ang dahilan po, nais po ng Diyos na magkaroon po ng maraming kaligtasan o ng kaligtasan ng mga tao sa pamagitan po ni Abraham. That's why in the same way, likewise, like Abraham, next. Sorry, who is he? Sino po ba siya? Who is he? Sino po siya? Sino Next, po? Jesus Christ. Sumunod po si Hesus Kristo. He was the blessed man. Siya din po ay pinagpalang tao. So Jesus became a blessing, and God wanted to save all people, mankind, through Jesus. Kaya nga si Hesus Kristo, siya po ay pinagpalang tao, kaya sa pamagitan po ng Hesus Kristo ay maliligtas po o naligtas na yung mga tao. You understand? Naunawaan niyo po ba? That's why Matthew chapter 5, at that time, Jesus called the disciples. Kaya nga dito sa Matthew chapter 5, tinawag ni Jesus yung mga disipulo, mga alagad. So Jesus wanted all human to be blessed men, to be blessed through Christian who receive salvation. Kaya nga yung Diyos po ninanais niya na pagpalaan yung mga tao dahil sa pamagitan nila ay marami pong ligaw na kaluluwa ang maligtas. Very pangit. Sorry. I'm sorry, Jesus Christ. And the next, At sumunod po, who is he? sino naman siya? Disciples. Yung mga alagad po. Careful disciples. Yung 12 alagad. Disciple means born again Christian, like that. Ang ibig sabihin po ng mga alagad, sila po yung mga inaanak na muli. Same Yung mga meaning. Kristiyano. Means ako, you are. Ibig sabihin po, tayo po, ikaw. You understand? Naunawaan niyo po ba? God blessed.
and he became the blessed man, and a blessed man, and Jesus Christ is a blessing, and then Jesus Christ called the 12 disciples to make the blessed man. Kaya nga pinagpala yung una, yung pangalawa, at yung pagpapala si Jesus, at tinawag niya yung mga alagad, at ginawang pagpapala din. So those who have already received salvation, like you, should not pursue blessing because we are already the blessed. We have blessed from the Lord God. Kagaya po sa atin, tayo po mga naligtas na, huwag po nating sikapin na kunin o hanapin yung mga biyaya dahil ito po ay natanggap na po natin. That's why before we ask to God to receive the more and more God's blessing, don't forget we are blessed men. Kaya bago natin hingin yung mga biyaya pa, mga pagpapala pa na higit, tandaan po natin, natanggap na po natin yung pagpapala ng Diyos. Do you understand? Naunawa niyo po ba? Okay, so let's go back to the main chapter, Matthew chapter 5. Kaya balikan po natin doon sa ating main chapter po, sa Mateo chapter 5. Verse 2. Dito po sa verse 2. Many Christians, they have some little bit misunderstand. After they read Matthew chapter 5, they are thinking, okay, we will ask to God more and more to receive a kind of God's blessing. May mga ilan po na mga Kristiyano na nagkakaroon po ng maling pagkaunawa na iniisip nila dito sa Matthew chapter 5 ay kinakailangan dahil dito ay humingi tayo ng mas marami pang mga biyaya. Yeah, actually we have to ask to God more and more to receive more and more God's blessing. But don't forget our identity. Through Matthew chapter 5, we have to know your identity. Actually, we are a blessed man. Sa katunayan po, pwede po ito na humingi po tayo sa Panginoon ng mga biyaya pa. Pero huwag po natin kakalimutan, yung pagkakailangan po natin, dito po sa Matthew chapter 5, kinakailangan makita na natanggap na natin yung biyaya ng Diyos. Matthew chapter 5, verse 2, not 1, verse 2. Sa Matthew chapter 5, verse 2. Okay, we're still verse 2, brothers and sisters. Let us read together. 3 to 1. At binukaan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Then he opened his mouth and taught them, saying, so, let's think about it. To whom did Jesus say this about a kind of blessing? Sinasabi dito sa verse 2, at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Pag-isipan po natin, kanino po niya sinabi itong 8 uri ng pagpapala na ito? Taught them. Who are them? Sino po sila? Yeah, there are 2 kind of the group in front of Jesus Christ at that time. Sa panahon po ni Jesucristo, may 2 uri po ng grupo. We able to know if we read verse 1, 2 kind of group. Verse 1, brothers and sisters. Also let us read together. 3 to 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. And seeing the multitudes, and he went up on the mountain, and when he was seated, his disciple came to him. His disciple came to him. That's why here we can see two kind of group, multitudes and disciples. Kaya ang sinasabi dito sa verse 1 na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. That time when Jesus Christ, when he preached the message, that time there are 2 kind of people. One is disciple, the other multitude, many peoples. Kaya nga kung makikita pa natin dito sa Matthew chapter 5, may 2 uri po. Yung una po yung mga alagad at yung mga maraming tao. There are not disciples. Hindi po sila yung mga alagad. Among multitudes, when 12 disciples came to Jesus Christ, that time Jesus Christ started to teach them, 2 disciples. Kaya nga mula doon sa maraming tao, yung mga alagad ni Jesus ay pumunta kay Jesus at nagpasimula na po siya magsermon. You understand? Naunawa niya po ba? That's why this a kind of the blessing here. Jesus Christ, he explained to disciples, not multitude.
Kaya nga yung 8 po na mga biyaya ay binahagi niya o pinangaral niya doon po sa mga alagad, hindi po doon sa maraming tao. Why? According to the Bible, verse 1, I will read one more time. Babasahin ko po ulit sa verse 1. And singing the multitude, but among multitudes, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then his disciples came to him. Then he opened his mouth and told them, saying like that. That's why Jesus Christ, he explained to a kind of blessing to disciples. Kaya nga sinasabi dito, at pagpupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya, at ibinuka niya ang kanyang bibig, at tinuruan sila na sinasabi. But actually, they heard about Jesus Christ explaining, but they didn't interest about God's blessing. Only they focus how can get the God's blessing. Their blessing is not word of God. Can you understand? Kaya nga sinasabi dito, Their blessing, they pursue to become rich, to get a lot of money through the Jesus Christ. kaya nga dito, sa katunayan po, nakinig na po ng mga maraming tao. Ngunit, hindi po sila interesado sa sinasabi ng Panginoong Hesus, kundi nakapokus sila, naninanais po nila kung paano yumaman, magkaroon ng pera. Right? Tama po ba? That's why Jesus Christ explained to them about a kind of the blessing. So, Jesus Christ, he want disciple to be blessed man. Do not ask to blessing like that. Kaya nga, yung pong 8 uri ng pagpapala ay nais lang sabihin doon sa mga alagad, kaya hindi po dahilan ito para magkaroon ng mga biyaya, kundi upang ibigay yung biyaya sa mga disipulo, sa mga alagad. So, in America, there are the certain pastor. His name, Kyle Idleman. Kyle Idleman is a famous American pastor and author. Kaya doon po sa Amerika po, meron pong sikat na manunulat at sikat na pastor na ang pangalan po ay si Kyle Idleman. His representative works is a book called Not a Fan. Siya po ang gumawa ng aklat na tinatawag na Not a Fan o Hindi Tagahanga. What does it mean? Not a fan. Ano po kaya ibig sabihin nito? Not a fan o Hindi Tagahanga. Through his book, he said that we should ask ourselves every day, are we his fans of Jesus Christ or his disciples? Kaya nga tanongin po natin, siyasatin po natin yung ating sarili sa pamagitan ng aklat na ito, tayo ba ay tagahanga ni Jesus o tayo ba ay mga alagad ni Jesus? So, he's emphasized that we should clarify our own identity. Kaya sinasabi dito na kinakailangan makita yung ating pagkakilanlan. Yeah. Brothers and sisters, are you disciple of Jesus Christ or are you fan of Jesus Christ? Kayo po ba, brothers and sisters, kayo ba ay mga alagad ni Jesus o kayo po ba ay mga tagahanga ni Jesus? Fan, just like Jesus Christ, but they doesn't want to sacrifice. Parang yung fan, yung tagahanga, kilala natin si Jesus pero hindi pating kaya magsakripisyo. Can you catch my Naunawaan point? niyo po ba? Says, please, that's why you have to ask yourself, am I fan of Jesus Christ or disciple of Jesus Christ? Kaya pakiusap po, tanungin po natin yung ating sarili. Ako ba ay mga alagad ni Jesus Actually, o tagahanga ni multitude, Jesus? they are a fan. Sa katunayan po, yung mga maraming tao na ito, sila po yung tagahanga ni They Jesus. like Jesus Christ, Sila po yung nakatuon but they lamang. don't want to be the disciple. Sila po yung nakatuon kay Jesus, pero ayaw nila na They maging don't alagad. want to be the blessed man. Ayaw nila na maging mapagpala na tao. Please just give me the bless. Please give me water. Please give me food. Please give me money. Because they only like the Jesus. Kaya ang nais lamang nilang hiningi sa Panginoon, bigyan mo ako ng pera, bigyan mo ako ng tubig, bigyan mo ako ng pagkain, ito lamang yung nais nilang hingin sa Panginoon. But Jesus Christ want the disciples to be blessed men. Pero si Jesus, nais niya sa mga alagad ay maging mapagpalang tao.
So in the Bible, regarding the blessed man, Bible explain about the blessed man through Psalm. Kaya nga dito po maunawaan po natin kung paano po maging mapalad na tao. Dito po sa mga awit. So, Psalm chapter 1 verse 1, Dito po sa awit, mga awit po, chapter 1. so I will summarize first. Adam, when God gave the blessed to Adam, he became blessed man. And Abraham also, he was the blessed man, right? And Jesus Christ, he was the blessing. And then Jesus Christ, he was the disciple to be the blessed man. That's why, who are blessed men? Kaya kung bubutin ko po, si Adam po, si Abraham, ay pinagpala sila ng Panginoon. Si Jesus Kristo din po, ay pinagpala at si Jesus Kristo, ninanais niya na maging mapalad yung mga alagad niya. This blessed man is the born-again Christian. And blessed man is disciple. So blessed man is Yung mapapalad na tao ay yung mga disipulo o yung mga alagad at mapapalad na tao ay yung mga naipanganak na muli. who? At sino po yung mapapalad? Who? Sino po? Ako. Right? Tama po, ako. Isn't it? Tama po ba? Yeah, we are. Tayo po. So, through Psalm chapter 1 verse 1, Bible explain about our identity. Blessed man, ako. Kaya nga sinasabi dito sa mga awit chapter 1 verse 1, pinapaliwanag dito yung ating pagkakakilanlan kung sining mapapalad talaga, kundi ako. Psalm chapter 1 verse 1. Brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Yeah. So blessed is the man means we are. We are who walks not in the counsel of the ungodly, and nor stand in the path of sinner, nor sit in the seat of the scornful. So verse 2, ako, the blessed man. Verse 2, let us read together. 3 to 1. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So his delighted means our delighted is in the law of the Lord. So a blessed man delights is in the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. Kaya nga yung mga mapapalad na tao, sinasabi doon sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So that is why blessing come from the word of God. Kaya nga yung pagpapala ay nanggagaling sa salita ng Diyos. That's why the blessing come based on the word of God. Kaya nga yung pagpapala ay nakabase po o nagmumula sa salita ng Diyos. You understand? Naunawa niyo po ba? No. That's why the blessed man, disciples, they desire, they want to listen more and more word of God through the Jesus Christ. Kaya nga yung mga alagad ni Jesucristo, sila po yung talagang nagnanais na makinig na salita ng Diyos. But multitude, just a fan. Although they like Jesus Christ, but they do not interest the word of God. Pero yung, Just they want to receive. They want to get more. Just blessing. The blessing is not come from word of God. Just they focus. They are thinking the blessing is to become rich in money. paano naman po yung maraming tao? Hindi po sila nakatuon sa salita ng Diyos, kundi nakatuon lamang po sila kung ano yung mga biyaya na ibibigay ng Diyos. You understand? Naunawa niyo po ba? The true blessing is come from word of God.
Kaya yung tunay na pagpapala ay sa pamagitan po ng salita ng Diyos. There's a true blessing and the blessing desired by the world are totally different. Kaya nga yung pagpapala at yung ninanais na natin na pagpapala ay talagang magkaiba po ito. So, let's go back main chapter, Matthew chapter 5. Balikan po muli natin sa Mateo chapter 5. So, through a kind of blessing, Jesus Christ, He want disciple to be the blessed man. Kaya sa pamagitan po ng 8 uri ng pagkabiyaya na ito, maunawaan po natin kung ano po yung tunay na biyaya. And then, through a kind of bless, Jesus Christ explained to them, what is the blessed man? Kaya sa pamagitan po ng Who are blessed men? Kaya sa pamagitan po ng uri ng biyaya na ito, maunawaan po natin kung sino yung mapalad na tao. First, the blessed man is the poor in spirit. Yung una po na mapalad na tao ay yung dukha sa espiritu. So Matthew chapter 5 verse 3, Dito po sa Mateo chapter 5 verse 3, so blessed man have that kind of mind, a kind of mind like that. kaya yung pong mapalad na tao ay may ganitong kaisipan po. Verse 3, brothers and sisters, 3 number to 1, 3 to 1. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. And second, At yung ikalawa po, mourners. This is verse 4. Let Dito- us read together. 3 to 1, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaluin. Yeah. And the third, the blessed man have that kind of mind. Third, meek. At dito po, yung ikatlong pagpapala ay yung mapagpakumbaba po. So, let us read together, 3 to 1, verse 5. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. As blessed man, who kind of relationship should we have with our neighbors? Yung pong mapapalad na tao, We have to think. ano po yung uri na pakikisama natin sa ating mga kapitbahay? Pag-isipan po natin. Right? Tama po ba? So first of all, blessed man, we have to have our mind first, poor about word of God. Dapat magkaroon po tayo ng kaisipan na ano po? Yung dukha sa espiritu. Yeah. So verse 3, blessed are the poor in spirit. Poor in spirit. Poor in spirit. Poor in spirit means they love to listen the word of God. Dito po sa verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Dukha sa espiritu, sila po yung, ang ibig sabihin po nito, sila po yung sabik na makinig ng salita ng Diyos. Yeah, not physically, financially. Hindi po yung sa physical o financial nating aspeto. But they only focused, they only interest their financial problem. Pero sa mga maraming tao, sila po ay nakatuon lamang sa financial na aspeto. But the blessed man, they only focus, they are thinking, their mind, the poor in spirit like that. Pero yung mapapalad na tao, ang kaisipan po nila ay yung dukha sa espiritu. That's why we have to love to listen the word of God. Kaya nga dapat nating naisin, ibigin ang pakikinig ng salita ng Diyos. You understand? Naunawaan niyo po ba? So, and then, two, those who mourned, regarding the mourned. At ikalawa po, patungkol naman po sa nahahapis. Those who mourn have a heart for evangelism. At dito naman sa ikalawa, sa ganitong kaisipan o magkaroon ng ganitong puso, ay yung nahahapis sa mga ligaw na kaluluwa. So, brothers, sisters, look, verse 4, verse 4. Tingnan po natin sa verse 4. Verse 4, brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaluin. Blessed are those who mourned,
for they shall be comfort. So, we have to get that mind of mourned. Kaya ang sinasabi dito, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aalawin. Dapat magkaroon tayo ng ganitong puso, yung nahahapis po. Those who mourn means, we have to cry out, not because of our financial problem. Ibig sabihin po ng nahahapis, kinakailangan pati umiyak, hindi dahilan, dahil tayo po ay problemado sa pinansyal. So the thing is, those who mourn means, we have to ask to God, we have to cry out to the Lord God, because there are so many losers around us. Kaya ang sabihin po ng nahapis, kinakailangan natin umiyak sa Panginoon dahil marami pong ligaw na kaluluwa ang nakapaligid po sa atin. Just when we evangelize, that time we have to evangelize with tears. Kaya habang po tayo nag-evangelize o kapag tayo nag-evangelize, kinakailangan po natin umiyak. So those who mourn have a heart for evangelizing. Kaya dapat magkaroon po tayo ng ganong puso na nahapis para po sa evangelism. So Bible says, Psalm chapter 119. Let's go. Kaya ang sinasabi po dito sa mga awit, 119, that's why a blessed man, disciple of Jesus Christ, they have that kind of mind, heart. kaya ang mga alagad ni Yesu Kristo ay meron pong ganitong puso. Psalm 119, Mga awit po, 119, verse 136, 136. verse 136 po. Page 136. Verse 136 po. 136. Brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. Inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Rivers of water run down from my eyes because man does not keep your law. Because many, my beloved family, my relative, my co-worker, they didn't interest your word of God. That's why I am the blessed man. That's why I have to cry. I have to cry out to the Lord God. Please save them. Likewise, we have to get mine. Kaya nga inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Kaya umiyak tayo dahil yung mga katrabaho natin, mahal natin sa buhay, tinatanggihan nila yung salita ng Diyos. Kaya umiyak tayo sa Panginoon. Can you understand? Naunawa niyo po ba? Do you have that kind of mind or not? Meron po ba kayong ganitong kaisipan o wala? If we do not have that kind of heart, we are not disciple of God. We are just inside of God. We are just fan. Kaya nga kung wala po tayo ng ganitong puso, marahil sa harapan ng Diyos, hindi tayo mga alagad ng Diyos, kundi tayo lamang ay mga tagahanga ni Jesus. So Jeremiah chapter 20 or so, let's go. Jeremiah chapter 20 or so. Tingnan po natin sa Jeremiah chapter 20. Isaiah and Jeremiah. Chapter 20. Dito po sa Jeremiah chapter 20. Pagkatapos po ng Isaiah. Verse 9. Sa verse 9 po. Verse 8. Verse 7. 7, 8. Mula po 7 hanggang 8. Verse 7, verse 8 are the situation like our situation, same situation. Dito po sa verse 7 hanggang 8, ito po yung ating sitwasyon ngayon. Verse 7 at 8, brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. O Panginoon, dinaya mo ako at ako'y nadaya. Mas malakas ka kaysa akin at anay ka. Ako'y nagiging katatawanan buong araw. Tinutuyo ako ng bawat isa. Sapagkat tuwing ako'y magsasalita, sumisigaw ako. Isinisigaw ko, karasan at pagkawasak. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay naging pagkutya at kadustaan sa akin sa bawat araw. Likewise, when we try to evangelize to your coworker and family and relative, it's very hard because they don't want interest. They do not interest. They do not focus. Kagaya po nito, kapag tayo po ay nag-evangelize sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho,
Tayo po ay nagkakaroon ng kaisipan na talagang nalulungkot tayo dahil ayaw po nila, tinatanggi nila at tulas ang interes sa salita ng Diyos. That's why but although they hate me because we try to evangelize them, but we cannot stop because we are blessed men. We have that mind. Bagamat ginagawa natin ito at tinatanggihan na tayo at ayaw nilang salita ng Diyos, tandaan po natin, tayo po ay mapapalad na tao. Verse 9. Check. Do you have that kind of mind in your heart or not? Verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nagkakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa pagkapipigil dito at hindi ko makaya. In Psalm 126 or so, I'll show you, 126 or so. Tingnan din po natin sa mga awit, 126. And verse 6. Verse 6 po. Psalm 126 or so, the Bible says about regarding the blessed man's heart. Kaya dito po makikita po natin sa mga awit 126, verse 6, kung ano yung puso na mapapalad na tao. Verse 6, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi, ay uwi na may sigaw na kagalakan, na dala ang kanyang mga bikis na inani. That's why we have to evangelize with the tears. Because we are blessed men. Kaya nga, kailangan po natin mag-evangelize na may pagluha dahil tayo po yung mga mapapalad na tao. Why we have the tears? Why have to cry out? Why? Most of people, even fans also, they do not focus, they do not interest the salvation. Bakit? Dahil po, True blessing. bakit kailangan po natin umiyak na may pagluha? Dahil ganoon din po, yung maraming tao, hindi rin po nila alam yung kaligtasan na meron tayo. Do you understand? Naunawa niyo po ba? Also, Jesus Christ explained to the blessed man. Let's go back, Matthew chapter 5 again. At makita din po natin, ipiniwanag po ni Jesus kung sino po yung mapapalad na tao sa Matthew chapter 5. Balikan po natin, Matthew chapter 5. Verse 5. Dito po sa Matthew chapter 5, verse 5. So the blessed man have that mind, attitude, like a meek. Kaya nga dito po, yung mapapalad na tao dapat merong ganitong puso, alam po yun, yung mapagpakumbaba po. Verse 5, brother, sister, let us read together. 3, 2, 1. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. It means, when we keep our attitude the meek, kind, that time through us, we can evangelize them, we can save them. Kaya kung papanatilihin natin sa ating sarili, yung mapagpakumbaba, ay magagawa po natin makapag-evangelize. Not only my family, even enemy also, we have to keep our attitude meek. Kaya nga hindi lamang sa ating mga pamilya, kundi sa mga ibang tao, kinakailangan mapanatili po natin yung mapagpakumbabang puso. So Matthew chapter 5, again. Tingnan po natin muli sa Matthew chapter 5. Verse 44. Sa verse 44 po. Actually, verse 44 means next the sermon that time I will teach you, explain to you more detailedly. Sa katunayan po, ito po yung susunod na sermon ko po sa inyo at mas ipapaliwanag ko sa inyo ng mas detalyado. So verse 43, first 43. Yung una po sa verse 43. Let us read together. 3, 2, 1. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo
ang umuusig sa inyo. Because we are the blessed men, like Adam and Abraham and Jesus Christ, likewise, even disciples. That's why we also we are blessed men. That's why we have to love even enemies. Kaya tayo rin po ay mapapalad kagaya po ni Adan, ni Abraham, maging si Jesus at yung mga alagad niya, kinakailangan po natin ibigin din yung ating mga kaaway. Why? What purpose? Bakit po ba? Ano pong layunin? To save them. Upang iligtas Evangelize. po sila. Para ma-evangelize po natin. So, verse 44, let us read together. Basahin po natin sa verse 44, 3, 2, 1. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Yeah, I say to you, love your enemies, even enemies. And because we are blessed men, they are able to not receive the blessed through us. God wants all men to receive God's blessing through the blessed man. Kaya Blessed means we are. Kaya ang sinasabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, ibig sabihin, ibigin natin sila upang magkaroon po sila ng kaligtasan sa pamagitan po natin. That's why Bible says, I say to you, love your enemies, bless those who curse you, and do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Imagine, Brother or sister, who are your enemies? Pag-isipan po natin, sino kaya yung ating mga kaaway? Who are your enemies? Sino po ang iyong kaaway? Don't see me, I am not your enemies. Huwag po kayong tumingin sa akin. Hindi po Who are ako. your enemies? Sino po ang iyong kaaway? Your beloved family. Sa katunayan po, yung ating minamahal na pamilya. Actually, your families are your enemies. Sa katunayan po, yung ating minamahal na pamilya, sila po yung kaaway natin. Your husband is your enemy. Ganon din, yung ating mga asawang lalaki ay kaaway natin. Your sibling is your enemy. Yung mga kapatid po natin, mga kaaway natin sila. Why? Bakit po? Still, there are not blessed men. There are the pen who are just worldly people, not deceived. Dahil sila rin po ay maraming tao, sila rin po ay mga tagahanga at hindi pa rin nakakatanggap ng kaligtasan. Can you understand? Naunawan niyo po ba? That's why through Jesus Christ, through us, God wants to save all enemies. Kaya nga, ninais ng Diyos sa pamagitan po natin ay mailigtas po natin yung mga kaaway po natin. You understand? Naunawan niyo po ba? Yeah. The Bible mentioned your families are enemies. Matthew chapter 10. Sa katunayan po, binabanggit po dito na yung mga pamilya po natin, nakaaway po natin sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 36. Mateo po chapter 10, verse 36. Sa verse Brothers 36, and sisters, let us read together. 3 to 1, at ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Isn't it? Tama ba? Before we are blessed men, before we got salvation, before we became the disciple of God, that time, our family are not my enemy. But after we became a blessed man, that time our relationship with family became the enemy. Like that. Bago tayo naging mapapalad na tao, bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, bago po tayo naging alagad ng Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay, pamilya pa natin, hindi pa natin sila kaaway. Ngunit pagkatapos natin maligtas, nagpasimula na po yung ating relasyon sa mga pamilya natin, ay naging kaaway na po natin sila. But do not stop to evangelize. Pero sinasabi dito na huwag po nating huwag tayong tumigil na i-evangelize po sila. Because we are blessed men. Dahil tayo po yung mapapalad na tao. Without you, your family cannot get salvation. Kaya nga, kung wala po tayo, hindi po magkakaroon ng kaligtasan yung mahal natin sa buhay.
So as much as we ask to them, please listen to the Bible seminar, please let's come to the church to listen to the Bible seminar. But as much as we push them, they more become hate. Kaya bagamat tayo Natin. ay ini-evangelize natin sila, binabahagi natin yung salita ng Diyos, masigit nilang kinainisan o ayaw nila sa salita ng Diyos. Can you understand what Naunawaan I'm niyo po ba? saying? Right? Tama po? But we cannot stop evangelism to your beloved family Pero- because we are blessed men. Pero hindi po dapat nating itigil yung pag-evangelize sa ating mahal sa buhay dahil tayo po ay mapapalad na tao. Verse 34, we have to read one more. Verse 30, even 34. So verse 34. So we Basahin have to read. natin sa verse 34, 3-1. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi sa tabak. Yeah, I did not come to bring peace, but a sword. What does it mean, the sword? What is the sword? Hindi, Word of God. ano pong sabihin nito? Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Ano po yung tabak? Yung salita ng Diyos. You understand? Naunawaan niyo po ba? I'll show you another verse, Romans chapter 12 also. Romans chapter 12. Tingnan po natin, may papakita po ko sa isa pang verse sa Roma po, chapter 12. Romans chapter 12, verse 17. Roma po, chapter 12, verse 17. Also, brothers and sisters, let us read together. 3-1. Huwag ninyong gantihan ng sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Repay no one evil for evil. Have regard for good things. What does it mean for good things? What does it mean? Good things. Sabi dito, huwag ninyong gantihan ng sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri. Ano po itong ibig sabihin nito? Bagay na kapuri-puri. Good thing means evangelize. Yung bagay na kapuri-puri, ibig sabihin po nito, yung pag-evangelize po natin. Why? Bakit po? Because we are not of fans. Dahil tayo po, hindi po tayo Is tagahanga. it? Tama ba? Like Adam and Abraham, who already received the God's blessing, like Jesus Christ, like a disciple. We have to be the blessed man. Kaya kaya po ni Adan, ni Abraham, maging si Jesus at yung mga alagad niya, dapat din tayo ay magkaroon ng puso na ganito. That's why, brothers and sisters, not only ask to God, oh Lord, please help me solve our problem, and please help me. More than we ask to God can bless more and more. Don't forget your identity. You are the blessed man Kaya, who saved the other sinner. kaya hindi lamang yung paghingi natin sa Panginoon na pagpalain mo ako, resolbahin niyo po ang aking problema sa pera. Kaya tandaan po natin na ipakita po natin kung ano po yung pagkakilala sa atin na tayo po ay mapapalad upang i-evangelize po yung ligaw na kaluluwa. Can you understand? Naunawa niyo po ba? That's why the eight kind of blessing, Matthew chapter 5 means, is not only means how to receive God's blessing. It's not a mean. Don't forget, you are a blessed man. Kaya nga hindi lang po ibig sabihin na yung 80 uri ng biyaya ng Panginoon ay hindi po upang tanggapin na ito, kundi maunawaan po natin na tayo po ay mapapalad na tao na. So let's go back Matthew chapter 5. Okay. Balikan po natin sa Matthew chapter 5. Verse 10 or so. Sa verse 10 po. Verse 10, brothers and sisters, let us read together. 3-1. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang karyaan ng langit. Blessed men are those who are persecuted for righteousness. For righteousness means evangelism, because of evangelism. That's why
shake for theirs is the kingdom of heaven. So that it means through you, your enemies, your family, beloved family, relative, co-worker can get salvation. Kaya nga sinasabi ito, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Ano po itong inuusig? Dahil po sa ating mga kaaway. Kaya sapagkat kanila ang karya ng langit. Here, important is through you, through you, through you. Kaya ang importante po ito, Not through others. kaya ang importante po dito ay sa pamagitan po natin at hindi po sa pamagitan ng iba. And why we are able to not stop to evangelize? Because we are able to get God's blessing more and more. Bakit po natin hindi dapat na dito tumigil sa pag-evangelize? Dahil natanggap na po natin yung mga biyaya ng Panginoon. So verse 12, last verse 12. Dito po sa verse 12, Okay, verse 11 also. mula verse 11 din, Without skip, verse 11, let us read together. 3 to 1, mapapalad kayo kapag kayo ay dinalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Already finished, verse 12. Although your family and relative, co-worker do not want to listen your suggestion, your evangelism, but do not stop. Although they hate you, it's okay. Do not stop. Because we are blessed men. So Okay. that when we save others through you, God will bless you more and more. Kaya nga dahil po kahit na sinasabihan natin yung mga mahal natin sa buhay at hindi sila interesado sa atin, wag po tayong tumigil dahil tayo yung mapapalad. You understand? Naunawa niyo po ba? After Jesus Christ, after done the explain about a kind of blessing, and then next, immediately, Jesus Christ said to disciple, you are source and light of God in the world. Kaya pagkatapos po sabihin ng Panginoong Hesus sa mga alagad na yung mga 8 uri ng biyaya ng Panginoon, sinabi ni Hesus sa bandang huli, kayo ang asin at liwanag ng mundong ito. So verse 13 hanggang 16 also. Mula po verse 13 hanggang 16, Brothers and sisters, let us read together. 3 to 1, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano may ibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban itapon sa labas at takpakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhati nila ang inyong Ama na nasa langit. Verse 16, let your light so shine before men. Let your light shine before men, because we are righteous men. Kaya ang sinasabi dito, paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Bakit po? Tayo po ay mga banal na sa harapan ng Diyos. So they may see your good work. They may see your good works. Your work hard to evangelize. Isn't it? Your efforts. Kaya nga upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, ano po ito? Yung pagsisikap po natin. First time they may against you. They against you. Isn't it? Don't tell me, don't push me. But if we do not stop, when they see our efforts, our prayer, our light, our attitude, our manner, everything, so that they will open their heart. Kaya bagamat sa balang araw, sila po ay magiging laban sa atin. Pero hindi po ito dahilan para tumigil tayo sa pag-evangelize. Ngunit ipakita po natin yung ating liwanag sa kanila, yung ating pagsisikap, upang nang sa ganoon makuha po nila yung kaligtasan. First time, God gave God's blessing to Adam. Sa una po, talagang binigay po yung biyaya mula po kay Adan. And next, God gave God's blessing to Abraham. Sumunod po, ibinigay po yung pagpapala kay Abraham. And next, just He already paid all our ways of sin. That's why we became the blessed man. So through us,
Through Matthew chapter 5, God wants us to not forget our identity. We are the blessed men. We are light and salt in the world. So that when we shine our light, they can get salvation. Kaya sa pamagitan po ng Panginoong Yesus, inaligtas po tayo at inutusan tayo at gawin po natin na tayo po ay maging asin at liwanag at sa pamagitan po nito ay maligtas po yung mga ligaw na kaluluwa. Do not understand? Naunawa niyo po ba? This is what God's plan through us. Kaya ito po yung ninanais ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos para po sa atin. So do not misunderstand. When you read the Matthew chapter 5, like that. That's why in order to receive a kind of blessing more and more, please give. Do not ask, do not seek every day. Means through Matthew chapter 5, don't forget our identity. You have to know our identity. Kaya nga huwag po tayo magkaroon ng maling kaunawa dito sa Matthew chapter 5 na ibig sabihin, dahil dito, hingi ako sa Panginoon na higit pa. Kundi, huwag pa rin kalimutan yung ating pagkakilala sa Panginoon na tayo po yung tunay na mapapalad sa Why tao. we have to learn Matthew chapter 5 today? Because remain only 2 weeks for summer retreat. Bakit po natin pinag-aralan itong Matthew chapter 5? Dahil 2 linggo na lang po yung natitira sa summer retreat. Still, God, we have chance 2 weeks, time 2 weeks to evangelize your family and relative. Kaya nga, mayroon pang natitira na 2 linggo upang magkaroon ng pagkakataon na evangelize yung ating mga mahal na sa buhay. Right? I do not have money. No, don't do that. I do not have money because of some reason I am able to now attend the summer retreat. Don't do that. Kaya kung tayo po, kung nireklamo natin, wala tayong pera, huwag po natin gawin ito. Isn't it? Because we are not a pen. We are a blessed man Huwag po natin gawin ito dahil to hindi po tayo save mga others. tagahanga, kundi tayo po ay mga mapapalad na tao para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa. Okay. We are going to learn continuously next week, remaining half contents. We are going to learn again continuously Kaya nga next week. pag-aaralan po natin ng tuloy-tuloy yung aral po dito sa Matthew chapter 5 sa susunod na linggo. Let's pray together. Kaya tayo po yung manalangin. Our Heavenly Father God, who loves us, thank you for saving us from eternal destruction. Aming Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa walang hanggang pagkaupoksa. And thank you for gave us your blessing so that we became the blessed man as your servant. And God, I learned today through the sermon, God want through us all men to be saved. Kaya maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng mga biyaya. Kaya maraming salamat dahil ginawa niyo po kaming mapapalad na tao. At nais po namin na maligtas yung mga ligaw na kaluluwa sa pamagitan po namin. If there are some brothers or sisters who have the hesitate to join the summer retreat, please encourage them and comfort, have them so that they're able to join the summer retreat and they're able to evangelize more other lost souls. Sa mga brothers and sisters na nag-aalilangan pa rin na dumalo sa summer retreat, pakiusap po, tulungan niyo po sila, hikayatin niyo po sila nang sa ganoon makadalo po sila sa banal na gawain na ito. We want to learn more and more your word of God. Nais po namin na higit pang mag-aral, matuto sa iyong salita. So please teach us more and more by word of God. Kaya pakiusap po, turuan niyo po kami sa pamagitan ng iyong salita. So that we're able to become more good, for wonderful, blessed of man inside of you. Kaya nga, upang magkaroon po kami ng masaya, nalulugod na maging mapalad na tao. In the name of the Jesus Christ, who loves us always. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na sa amin nagmamahal palagi. Amen. Amen.